Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Para sa bagong San Pablo News Updates, ating tatalakayin ang ilan sa mga probisyon sa RA 9514 o mas kilala bilang Fire Code of the Philippines and its revised IRR. Narito ang naging panayam sa hepe ng San Pablo City Bureau of Fire, Fire Chief Inspector Adrian Quilang. Ano nga po ba ang Fire Code of the Philippines and its revised IRR, RA 9514, particular ang mga provision na sumasaklaw sa ating mga business owners o mga negosyante? Magandang araw po. Ako po si Fire Chief Inspector Adrian D. Quilang, the City Fire Marshal of the City of San Pablo. Ang ating pong RA 9514 to prevent yung destructive fires and professionalize the fire service. Ito po kasi ang 9514 ang Biblia ng mga bumbero. Yung ika nga po. Dito po nakapaloob din po yung ating fire safety enforcement, which is one of the primary pillars ng BFP. Ngayon po, patungkol po dito, nakasapaloob po dito yung mga provision para po sa pagpapatupad or yung mga guidelines, rules, policies para po sa mula sa inyong pagpapatayo ng bahay, pagtira dito o pagsagawa ng business, at saka yung kaukulang pong mga safety procedures. Yung mga nakukolekta po sa ating fire code taon-taon ay 20% po nito ay napupunta sa ating LGU para po sa pagpapatupad ng ating mga programa, repair ng fire station, training, and similar po. Pepe, sa ilalim ng Rule 12, Section 12.004 ng Fire Code of the Philippines, patungkol po sa mga penalties na pinapataw kung sakaling walang kaukulang business permit o hindi nag-renew ang isang business establishment, maaari po ba ninyong maipabatid sa publiko upang mas higit na maunawaan ng ating mga kababayan na nasabing provision, lalo na po at sa darating na buwan ng Enero, sa susunod na taon ay magsisimula na muli ang renewal ng mga business permit sa ating lungsod? Sa ating pumamamayan, ensure po natin na tayo po ay hindi nakapasok sa tinatawag nating negative list or tinatawag yung merong mga pending compliances dito sa atin. Ngayon po, kung kayo po ay nakapaloob po doon at kayo po ay magsisecure ng business permit, ay maaari po lamang na sundin po muna natin o makomply muna natin yung mga naka-indicate sa ating notice to comply or notice to correct violation. Pag kayo po ay nakapasok sa negative list, automatically po ay hindi po kayo makakadiretso po sa renewal. Ngayon po, tatandaan po natin as per RA 11032, the FSIC for business permit is a prerequisite or itong mga fire safety clearances natin such as FSEC or Fire Safety Evaluation Clearance, Fire Safety Inspection Certificate for Occupancy Permit, and FSIC or Fire Safety Inspection Certificate for Business Permit ay prerequisite po para mag-grant po kayo ng naturang mga building permit, occupancy permit, and business permit sa ating pong LGU. Tandaan po din natin na ensure nyo po na kompleto po ang inyong requirement at hindi po kayo nasa negative list. Ano po? Para hindi po kayo magkaroon ng delay. Kasi po kung kayo po ay hindi nakapag-renew sa previous na taon po, within 6 months po since na nag-expire yung inyo pong FSIC for business, maaari po kayong patawan ng penalty na 50%. Or pagka naman po more than a year, ay mapatawan po kayo ng 100%. Pero mayroon pa po tayong additional ho dyan na as per administrative fines. Nakapaloob po doon dyan sa Section 12
of the Rule 12 ng ating RA 9514 na maaari po kayo magbayad pa ng kaukulang 37,500 to 50,000. So, kung ako po sana ay para maiwasan po ito, mangyari po lamang na mag-coordinate po dito sa ating himpilan regarding po sa mga penalties na yan. Ngayon po kasi ay meron po tayong no contact policy na tinatawag. Make sure po kayo po ay naka-enroll po ang inyong businesses doon. Kasi doon na po ang lahat ng application, pati payment. Doon na po natin ipapasa from fire safety evaluation clearance, occupancy, and business permit. So, ang mangyayari po, as per RA 11032 or the ease of doing business, kami po ay mga nasa backdoor. So, with that po, pag na-determine po kayo na meron na, ultimo po yung clearance ninyo, maipiprint nyo na rin po doon. Naka-reflect na po doon. At meron din po kami, kung maaari po, i-visit nyo po ang aming Facebook page para matugunan po kung paano po magrehistro sa ating FSIS. Pepe, ano po yung mga ilang paalala muli po sa inyong tanggapan? Kami po ay nananawagan na magrehistro po sa aming FSIS application para po maiwasan natin ang mga delay. Para sa bagong San Pablo News Updates, ito si Nixon Zonglay, nagbabalita.